Isipin mo, Difa, naglalakad ka sa kalsada, nagtapon ka lang ng balat ng candy at boom, may multa ka na pala. Nag-aalaga ka ng aso pero nakalimutan mong painumin ng tubig. Ching! Pwede ka na palang makulong. At alam mo ba na may batas sa Pilipinas na obligado kang magtanim ng puno kahit hindi ka environmentalist? Ang mas nakakagulat, hindi excuse ang hindi ko alam. Dahil sa Pilipinas, may isang matigas na katotohanan. Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam ang batas, pananagutan mo pa rin ito. Sa video na to, ibubunyag natin ang mga batas sa Pilipinas na umiiral pala hanggang ngayon, pero bihirang banggitin, bihirang ituro, at kadalasang nalalaman kapag huli na ang lahat. May mga batas dito na proteksyon mo pala bilang Pilipino. May mga batas na akala mo joke, pero may kulong at libo-libo ang multa. At may mga batas na araw-araw mong nilalabag, pero hindi mo alam. Kaya bago ka mag-scroll, bago ka mag-comment, at bago ka magsabing, "Ay, bawal pala yon," panoorin mo muna ang video natin hanggang sa dulo. Dahil pagkatapos ng video na to, hindi mo na pwedeng sabihin, "Hindi ko alam eh." Mr. D. Number 1. Arbor Day Act. Obligasyon ng bawat Pilipino magtanim. May batas sa Pilipinas na nag-uutos sa bawat mamamayan na magtanim ng puno. Sa ilalim ng Republic Act 10176 o ang Arbor Day Act of 2012, lahat ng able-bodied Filipino citizens na 12 years old pataas ay inaasahang magtanim ng hindi bababa sa isang puno bawat taon. Hindi lamang ito responsibilidad ng gobyerno o mga environmental groups. Isa itong personal na obligasyon ng bawat Pilipino. Maaaring isagawa ang pagtatanim sa mga paaralan, bakanteng lote, parke, tabing ilog at iba pang tinatalagang lugar ng barangay o lokal na pamahalaan. Ang layunin ng batas ay palakasin ang kampanya laban sa deforestation, climate change at pagbaha. Kaya kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para makatulong sa kalikasan, ang pagtatanim ng puno ay hindi lang magandang gawin, ito rin ay pagsunod sa batas. Number 2. No Shortchanging Act. Karapatan mo ang tamang sukli. Maraming Pilipino ang sanay makatanggap ng candy o anumang kapalit kapag kulang ang sukli sa tindahan. Ngunit malinaw sa batas na ito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 10909 o ang No Shortchanging Act of 2016, obligasyon ng lahat ng business establishments na ibigay ang eksaktong sukli sa bawat transaksyon, gaano man ito kaliit o gaano kalaki ang halaga. Pinagbabawal ang pagkukulang ng sukli at pinagbabawal din ang pagpapalit ng sukli ng candy, load o anumang item. Kapag walang sapat na barya, dapat mag-round off ang sukli pabor sa consumer, hindi pabor sa tindahan. Ang paglabag sa batas na ito ay may kaakibat na multa ng 500 hanggang 25,000 pesos at maaari ring masuspinde ang business permit ng establishmento. Ang tamang sukli ay hindi pabor. Karapatan ito ng bawat mamimili. Number 3. Anti-Mail Order Spouse Act. Bawal ang negosyong pagbebenta ng asawa. May mga online at offline na scheme ngayon na nag-aalok ng Pilipino sa mga dayuhan para sa kasal o live-in partnership. Ang ganitong gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act 10906 o ang Anti-Mail Order Spouse Act, iligal ang anumang negosyo o organisasyon na magmamatch ng mga Pilipino sa foreign nationals para sa kasal o common law partnerships. Ito mapa-personal introduction man o online platforms. Kasama sa pinagbabawal ang paglalathala ng brochure,
flyers, social media post at websites na nagpo-promote ng ganitong serbisyo. Ang parusa ay napakabigat, hanggang 15 na taon ng pagkakakulong at multa ng 500,000 pesos hanggang 1 million pesos kapag syndicate o marami ang biktima. Maaari ring umabot ng 20 years ang pagkakakulong at 5 million pesos ang multa. Layunin ng batas na protektahan ng bawat Pilipino laban sa human trafficking at exploitation. Number 4, Child Safety in Motor Vehicles Act. Kaligtasan ng bata ang unang dapat isaalang-alang. Marami pa rin batang Pilipinong nakaupo sa harapan ng upuan ng sasakyan, ngunit malinaw na ipinagbabawal ito ng batas. Ayon sa Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act, bawal umupo sa harap ang batang 12 taong gulang pababa, maliban kung siya ay higit sa 150 centimeters at maayos na naka-seatbelt. Obligado rin ang paggamit ng child restraint system o car seat na naaayon sa edad, taas at timbang ng bata. Ang multa ay 1,000 sa unang paglabag, 2,000 pesos sa ikalawa, at 5,000 plus suspension ng lisensya sa ikatlong paglabag. Hindi ito simpleng traffic rule. Buhay ng bata ang nakataya dito. Number 5. Batas Kasambahay. Karapatan ng ating mga domestic workers. Maraming kasabay sa Pilipinas ang hindi nakakatanggap ng sapat na benepisyo dahil hindi alam ng amo ang batas. O pinipiling baliwalain ito. Sa ilalim ng Republic Act 10361 o Batas Kasambahay, may malinaw na karapatan ng mga domestic workers. Kabilang dito ang tamang sahod, libreng pagkain at tirahan, 13th-month pay, 5 araw na paid service incentive leave kada taon, at coverage sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pinagbabawal ang paghawak o pagkaltas ng sahod bilang pambayad sa utang. Dapat cash ang sahod at may maayos na payslip. Ang batas na ito ay umiiral upang igalang ang dignidad at karapatan ng ating mga kasambahay bilang manggagawa at syempre bilang tao na din. At number 6, Animal Welfare Act. May karapatan din ng mga hayop. Ang pang-abuso sa hayop ay hindi lang masamang gawain. Isa rin itong krimen. Sa ilalim ng Republic Act 8485 na pinalakas ng RA 10631, ipinagbabawal ang torture, neglect, abandonment at anumang uri ng kalupitan sa mga hayop. Ang parusa ay nakadepende sa resulta ng pang-abuso. Kapag namatay ang hayop, maaaring makulong ng hanggang 2 taon at magmulta ng 100,000 pesos. Kahit naman hindi namatay, may kulong at multa pa rin. Ang pag-aalaga ng hayop may kaakibat na legal na responsibilidad. Kaya chill lang kayo sa pagbili ha. Number 7. Safe Spaces Act. Bawal ang basto sa publiko at online. Ang catcalling, sexist remarks, at online harassment ay hindi biro at hindi normal. Sa ilalim ng Republic Act 11313 o Safe Spaces Act, ipinagbabawal ang gender-based harassment sa kalsada, paaralan, opisina, papublikong sasakyan o maging online. Kasama dito ang wolf whistling, bastos na komento, unwanted advances at online sexual harassment. Ang parusa ay maaaring kulong at multa na 100,000 hanggang 500,000 pesos. Ang layunin ng batas ay gawing ligtas ang mga pampublikong espasyo para lamang sa lahat. At yan di fam, maraming batas sa Pilipinas ang umiiral hindi para manakot, kundi para magprotekta. Sa kalikasan, sa bata, sa mga kababaihan, sa manggagawa, sa hayop, at sa bawat Pilipino. Ang kaalaman sa batas ay hindi lamang proteksyon. Ito ay kapangyarihan. Dahil sa huli, malinaw ang paalala ng batas. Ang hindi pag-alam ay hindi dahilan para hindi sumunod.
Kaya kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment yes, yes, yes! At huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Mr. D.